first teen edition si Kim Chu. Yes. 2006. 2006 na. Dalawang dekada na ngayon sa showbiz si Kim Chu. Kalalabas pa lang niya ng bahay ni Kuya. O pwede bang hindi ka marunong makisama? Hindi ba pwedeng, ano yung basta mabait ka lang? O pagka kinalaban mo si Kim Chu, ang sasabihin ng tao, siya mali. Mabait si Kim Chu, hindi siya bengador. Kaya ganyan siya kapalan. At isa pang pinakamaganda kay Kim Chu, sa akin lang yung kapag nagkakamali siya, tinatanggap niya at nangihingi siya ng sorry. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa totoong ugali ni Kim Chu. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Higit kumulang 2 dekada na nga ang lumipas matapos hirangin bilang pinakaunang Pinoy Teen Big Winner sa Pinoy Big Brother noong 2006 ay napakalayo na talaga ng narating ng Chinita Princess na si Kim Chu na may turing na ngayon na isa sa pinakamatatag na haligi sa industriya ng Philippine showbiz. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan muling binalikan nila kung paano nagsimula at paano nakilala ang dalaga sa Philippine showbiz. Okay, dito na po tayo. Alam naman namin, ang gusto nyo talaga mga chika, di ba? Kasi 20 years na ngayon, 2 dekada na ngayon sa showbiz si Kim Chu. 2 dekada na siya sa lokal na aliwan. Yan yon. Nagsimula siya sa PBB Teen Edition. Alam mo noon, yun yung mga panahon na hindi ko siya kilala, pero gustong-gusto ko yung kanyang pagiging simple. Tapos meron yung mga eksenang kumakanta siya ng Chinese song sa tabi ng pinto. Hindi ko naman alam yung kanta. Ba't ako tinatamaan? Nalulungkot ako. Nananago yung boses kasi. Ano mo yun? Saka yung kasimplihan, yung pagiging totoo. Diba? Ikaw, ano masasabi mo? Yung sa loob ng bahay ni Kuya noon, talagang akala mo kung sino. Diba galing siya ng Cebu. Siya Cebuana girl siya. Tapos diba pag papasok siya sa BBB, sabihin, sino kaya itong babae nito? Pero nung nagpakita siya nagpakatotoo siya sa loob ng bahay ni Kuya, ayun na. Minahal siya. Minahal siya. Kita mo yan na pumila lang. Pumila lang sa isang mall. Para sa kanya talaga. Diba? Kanya yung nakadestino siya para maging Kim Chu ng Philippine showbiz. Totoo. At eto po, hindi ko kilala si Kim Chu, hindi kami magkakilala. Minsan-minsan lang kami nagkikita noong mga panahon na kalalabas pa lang niya ng bahay ni Kuya. Pero alam mo, wala akong makitang hindi maganda sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko yung puso niya. Parang, kasi nga, di ba, nung bata pa siya, dumaan din sa matinding problema ang pamilya nila. No? Kaya naman nakuha niya yung simpatsya ng mga tao na gusto natin manalo ito kasi talagang kailangan makapamilya. At sabi nga niya dun sa kanyang naratibo, nung bata pa raw siya, sinasama siya ng nanay niya sa Santo Niño Church at saka sa Mount Carmel. Ano nga yun sa Bisaya, yung mga hiling mo, isulti mo sa Ginoo. Isulti mo sa Ginoo ang ihatag sa imo. Ang gusto mong mangyari sa buhay mo, yung pangarap. Ang pinangarap niya daw noon, sana magkaroon ng tao na tutulong sa amin para sa aming pag-aaral na ganap. Yung bahay nila, pangarap din niya na magkaroon ng sariling bahay na ganap. Pero itong showbiz talaga, malayong-malayo sa isip niya na ireregalo sa kanya ng kapalaran. Akalain mo, naging Kim Chu siya. Correct. At saka talagang kakaiba talaga yung pagpasok niya talaga sa PBBT. Talagang natandaan talaga siya. Iba talaga yung rehistro niya sa ating mga kababayan. Diba sila ni Gerald Anderson? Yes, totoo. PBB Teen Edition. Nagmarka siya. Tapos, alam mo yung kasimplehan. At ngayon naman po nakikita natin kung gaano siya kabait na anak at kapatid. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay napagkwentuhan nila ang pinagdaanan sa buhay ng pamilya ni na Kim Chu na mula sa kahirapan na hanggang sa narating ang tagumpay dahil sa pagpursigi ng dalaga. Ngunit ang hindi maiwasan ay ang mapag-usapan ang ukol sa pinagdaanan ngayon sa magkapatid na sina Kim Chu at Lakam. Nakakapanghinayang lang talaga no, na kahit gaano kaganda ang pangarap mo sa buhay, hindi nagaganap pa rin na parang
nakabalakid. Oo, wala talagang perfecto eh. Akala mo smooth sailing lang eh. Hindi, talagang susubukan ka rin talaga ng panahon. Oo, at saka siyempre, aabot siya ng 20 years. Ibig sabihin, hindi lang yung kabaitan ang pinakita niya, kundi May pakikisama. talento. Talento at pakikisama May talaga. talento. Oo. Kasi po pwede bang hindi ka marunong makisama, hindi ba pwedeng, ano yung basta mabait ka lang? Oo, Sikat ka pwede. lang? Walang ganun. Dapat may talent. Oo, lahat balanse dapat. Talento, magaling ka makisama, mabait ka sa At lahat. natuto na magpahalaga sa lahat ng kanyang pinagpapaguran at pinagsisikapan. Nagtayo ng negosyo, Yes. nagpundar ng mga propiedad para sa kanyang pamilya. Sa Cebu may paupahan na rin siyang apartment. Yes. Tapos meron na rin shop, di ba? Maayos. Ang dami, oo. At saka alam mo, naalala ko yan noon si Kim Chiu, nung una niya lumabas sa siyempre, sikat siya, di ba? Siya ang gusto ng lahat. Pagka ganyan. Inaabangan ang Oo, paglabas inaabangan niya. Pagka may mga show, pag kinukuha siya sa mga show, hindi siya maarte, hindi siya namimili. Talagang tanggap na tanggap ko ano ang At niya. kapag nasa lubong mo siya sa corridor ng ABS-CBN dati, nakalampas na siya, babalik pa. Salamat po kaayo. Ganon. galing. Napaka-marespeto talaga. Kaya ang mga artista na nagsisikap para sa kanilang pangarap, binibigay naman yun eh. Oh, at saka dito mo mapapansin na talaga yung mga artistang tunay na mababait. Nakita mo ang haba Hindi ng pinagbabago. Ang haba ng karera. Oo. Hindi pinagbabago ng kayamanan, sabihin na natin. Yes. Dahil hindi simple ang meron siya ngayon. Ay, Oo, oo, diba? isa siya. Talaga naman Ay, oo A-lister naman, ng oo. ABS-CBN. Oo, kayamanan, kasikatan, at yung estado niya talaga ngayon, ando na siya sa itaas, hindi pinagbago. Sa dulo nga nagpaksa ng ditira ng kolumnista na si Christopher Min ay napakomento sila sa totoong ugali na meron ng aktres na si Kim Chiu. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. At isa pang pinakamaganda kay Kim Chiu, sa akin lang yung kapag nagkakamali siya, tinatanggap niya. Ay, at oo. nangihingi siya ng sorry. Yun ang pinakamaganda. Oo. Tanggapin mo katotohanan, magpakumbaba ka, yun ang minamahal ng publiko. Doon naman siya minahal ng lahat. Oo. Sobra. At saka alam mo yung siguro sa 20 years, siya siguro yung akin lang yung sa pinaka niya siguro yung na wrong identity yung sasakyan niya. 'Di ba yung Ay, oo. Oo, yung paglabas niya doon sa sa subdivision. Nanganib ang Oo. buhay niya doon. Oo, pero probably siya na nakamove. Parang hindi niya Kailangan ininda talaga yun, no? mag-move on, hindi pwedeng hindi. Tapos sa pag-ibig naman, sa pakikipagrelasyon, may mga kasiyahan at kabiguan. At sa kanyang pamilya naman, ang dinadalangin ng lahat, sana maayos na sila ng kanyang ate Laka. Iyan naman ang Yan. ano natin, wish Para natin. kumpleto na. Oo, totoo. Para kumpleto. Kung ibang tao nga raw pinatatawad natin, yung kadugo pa kaya. Totoo. Yun ang kanilang ano. Kaya ito pong 2 dekada na biyahe, ang journey po na ito ni Kim Chiu, hindi po ganun kadali. Unang-una, yung problema ng magulang niya, inayos niya. Na maalam ang kanyang ina sa napakatahimik na paraan. Very Na? good. Oo. Dahil siya yung umayos ng problema. Yes. At saka naranasan niya na lahat sa pamilya, sa pag-ibig, sa kaibigan. Naranasan niya na, kaya nakita mo lalo siyang strong. Kaya alam mo, pagka kinalaban mo si Kim Chiu, ang sasabihin ng tao, siya mali. Di ba? Dahil tama si Kim Chiu. Correct. Napakabait Mabait si yan Kim eh. Chiu. Oo. Ganon. Mabait si Kim Chiu. Hindi siya bengador. Kaya ganyan siya kapalad sa kanyang business, career, love life, at lahat-lahat na. At sana, regaluhan din siya ng napakagandang buhay sa pamamagitan ng puso ng kapalaran. Ayun, oo, ayan. Posible yan na mangyari sa kanya. Sana, Posible yan na sana. mangyari. Oo. Oo. Anong message mo? Magbisaya ka nga para kay Kim. To Kim Chiu na Excuse me po. Naubo. Yan ang ibigay mo, yung puto. Naubo. Yung puto. Go. Kim Chiu, kung sa ka man na nagustuhan ka man imong mga igsuon dito sa Cebu kaya at tuloy-tuloy na imong hatag sa Sana kami mabuli. na lang ang nagbisaya. Salamat kaayo sa paghinyo diri. Basta, ibig niyan sabihin, minahal ka ng tao. Sana magtuloy-tuloy na ito. Kantahan mo si Kim Chiu. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!